Okay, so guys, samahan nyo ako ngayon, mamamalengke tayo. And ito pala yung bahay na inuupahan ko ngayon kay nanay. Tapos dito may baril si nanay, pero design lang to guys ha. Tapos ito guys, ito pala yung aking malupit na sasakyan. Itong aking scooter. Matagal-tagal ko na itong ginagamit. Sulit na yung investment ko dito guys. Kumbaga kahit saan ako pumunta, lagi kong dala tong scooter na to. And itong lugar na to, pambihira, nakaka-relax talaga. Yung gantong vibe yung mga gusto ko talaga. Medyo quiet na ramdam mo yung slow life ba. Kasi sa Paris medyo parang Manila style na rush yung mga tao. Dito parang chill lang. Pero kung yung vibe mas forest or yung parang mas gubat, maraming puno, mas okay ako doon. As long as may internet or kumbaga sa akin, guys, kahit saan nyo ako ilagay, basta may internet lang, okay na ako doon. Survive ako doon. Tapos dito, guys, ito pala yung palengke, guys. Medyo unti nga lang yung tao ngayon kasi umuulan. Tapos unti din yung mga paninda, no? Kasi Tuesday ngayon eh. Pero normally tuwing Sabado, mas madami. Kasi Sabado ako sumisilip dito sa palengke. Okay, so guys, ito yung gulay nila dito. Pero dito guys, medyo kakaiba. Yung gulay kasi dito, ang mahal. Kumbaga kapresyo niya yung karne. Kaya lagi akong karne dito. Pero ngayon, medyo parang mas nagiging health conscious na din ako. Kaya nagugulay na din ako paminsan-minsan. At feeling ko, and ito yung sign yata na trentahin ka na talaga. Kumbaga okay na yung gulay sa'yo. Tapos guys, ito pala yung mga karne dito. Kaso nga lang yung mga karne dito sa palengke na to, sobrang mahal eh. As in, mahal sila guys. Kaya hindi ako nabili ng karne dito. Nabili ako dun sa mga grocery mismo. Kung meron man akong binibili dito sa open market, usually yun yung mga exotic na food, kumbaga mga paa ng baboy, tenga, dila, mga ganun. Kasi dito sa open market, yun yung mga mura. Tapos dito guys, dito ako bumibili ng ulo ng salmon. 2.5 euro lang yun. Pero sa iba, tulad sa Paris, yung mga Chinese na nagbebenta ng isda, minsan binibigay lang yun ng libre. Kumaga tinatapon lang nila yung ulo nung salmon. Kaya minsan libre lang yun. Pero sobrang laki guys. Tapos ito guys, itlog. Pero mahal talaga din sa palengke na to. Tingnan, 3 euro, 3.8. Tapos 6 na piraso lang. Kaya medyo mahal. Mahal talaga to. Tapos guys, meron din ditong mga parang bargain ba sa atin. Tapos normally mga presyo dito naglalaro sa ganito, sa 15 euro, 10 euro, 5 euro, mga ganyan yung presyo nila dito. Kaya parang Pilipinas din eh, di ba? Kumbaga may mga ganito na damit na mumurahin. Kumbaga ganun na vibe din. Okay, so anyway guys, pupunta naman tayo ngayon sa parang grocery dito. Hindi naman parang grocery talaga or mini supermarket. Parang ganun. At tapos doon tayo mamimili kasi medyo mission failed tayo ngayon sa open market sa pinuntahan natin kasi wala doon yung mga gusto kong ipakita at bilhin sana ngayon eh. Anyway guys, ito pala yung grocery na namimili ako lagi. Dito ako namimili lagi guys. Tapos dito ko din lagi pinapark yung aking sasakyan. And guys, dito hindi naman siya mawawala. Pero pag sa Paris, hindi pwede yung kanto na hindi siya nakala kasi usually mananakaw. So Manila lang talaga yung Paris din. And guys, ito pala, itong wallet na to, ako gumawa nito. Nagbebenta kasi ako nito ng gantong wallet dati na may design ng mga anime. Mahilig kasi sila sa mga anime dito, mga kabataan. Kumbaga isa to sa mga online business na tinry ko dati pero hindi rin siya nagtagal. Pero okay lang. Ganoon naman talaga, laro-laro lang. Kahit sa totoong buhay, laro-laro lang tayo kahit sa pera. Pero anyway, dito sa grocery, ang una kong pinupuntahan dito lagi guys, pag namimili ako is itong parte na to. Kasi dito, binabagsak lahat ng mga pa-expired na products or mga parang masisira na yung lalagyan. Tapos lagi itong mga 50% discount guys or more. Kaya kadalasan ko ano yung nandito, yun na yung magiging ulam ko for the whole week. Especially pag meron sila ditong mga karne or kung ano naman. Tulad nitong tissue, guys, problema lang nito is napunit lang yung lalagyan. Pero ngayon 50% na siya agad. And kailangan ko tong tissue syempre pag natatay ako. And quick trivia pala guys. Dito sa Europe, especially dito sa France, hindi sila naghuhugas ng puwet. Tissue lang. Pero ako, syempre, nakasanayan ko na sa Pinas tissue, saka tubig. Dito hindi, tissue lang.
And guys, ito naman yung mga karne nila dito. Napansin ko dito, kadalasan yung mga pinakadulong-dulo, yun yung mga tagod-tago, yun yung mga murang karne. Kaya yun yung binibili ko, guys. Tapos dito guys, yung kilo ng baboy medyo nag-iiba-iba. Tulad ngayon, 8 euro per kilo. Pero bumababa to ng 7 euro guys. Kaya naglalaro siya sa 7 to 10. Pero sa Paris, may alam akong bentahan na umabot lang ng 5 euro guys. Usually mga Chinese market, mga ganun siya. And guys, isa sa mga hindi pala mawawala sa akin tuwing namamalengke ako ay itong calculator ko. Kasi ginagawa ko ngayon, naglalagay lang ako ng budget. Kunyari, ngayon, 15 euro lang ang budget ko ngayong araw na to. Ganun lang. Kasi pag hindi ako nag-calculator ng ganito, hindi ko mamamalayan o aabot siya ng 50 euro. Kung ano-ano yung mga nakikita ko dito masasarap tas binibili ko. Okay, so guys, ito tingnan nyo to. Hipon guys, 2.5 euro. Though I think mahal to, no? Compared sa Pinas. Pero dito pala guys, yung seafood dito medyo mas mahal. Kumbaga mas mahal siya sa karne. Mas mahal ang isda dito guys kaysa sa karne. And ito naman guys, yung parang joy sa atin, yung panghugas ng pinggan guys. Ito yung pinakamura lang yung binibili ko guys. Wala pang 1 euro to. Tapos ito guys, yung bigas dito, ang per kilo ay 1.67 euro. Though lately guys, hindi na din talaga ako nagkakanin. Ang ginagamit ko, couscous. Ewan ko kung alam nyo yun. Pero siguro sa ibang video gagawa ako, papakita ko sa inyo paano gumawa ng couscous. Pero for today's video, Pinoy vibe tayo syempre, kaya bigas-bigas muna. Tapos ito guys, ito naman yung itlog. Dito guys, sobrang mura lang na itlog. Kung tingnan nyo, ito yung pinakamura, 1 euro lang to, 6 pieces na siya. Ikumpara mo dun sa nakita natin kanina sa palengke na 3.8 euro, tapos 6 pieces lang, di ba? Layo ng presyo. Kaya dito, so dito dalawa binibili ko or minsan more. Kasi ito pala guys, hindi ito mawawala pag nag-grocery ako. Ito yung binibili kong tubig dito. So ito 1.4 euro lang to. Tapos 6 na siya na 1.5 liters. Goods na to sa akin for 1 week. Pero minsan pag naubusan ako ng tubig, umiinom lang ako sa gripo, wala namang problema. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Tapos ito pala guys, tignan nyo. Dito sikat ang Europe. Talagang sobrang dami nilang iba't ibang klase ng keso. Tapos ito tingnan nyo, 2.5 euro lang na keso. Pero ngayon hindi mo na ako bibili. Kasi pagdating sa keso, may binibili talaga ako na mas masarap, na medyo mas mahal nga lang. Usually nasa open market, mga 4 to 5 euro, pero sulit yung lasa. Pero paminsan-minsan lang yon guys. Wala pang once a month yun, siguro once per 3 months, ganun. And guys, dahil napadaan na din tayo dito sa mga gulay, kukuha na din ako ng ginger or luya dito kasi parang gusto kong gumawa ng lugaw dahil medyo parang umuulan-ulan at saka hindi siya maaraw, so masarap maglugaw. Tas dito guys, medyo kanya-kanya yung buhay dito, kaya ikaw na din yung magkikilo at saka yung maglalagay ng price tag or yung presyo. So, yun lang guys yung mga bibili natin today. Bayaran na natin to para umuwi na tayo. And dito guys, tuloy nga sabi ko, kanya-kanyang buhay dito. Kaya kahit dito sa pagbabayad, kanya-kanyang scan din ng mga pinamimili mo. Kaya nung unang dating ko talaga dito guys, medyo naninibago ako sa mga grocery or yung mga ganitong klaseng mini supermarket, kung ano man tawag nyo dito. Parang napaka-normal dito na lalabas ka ng grocery na wala kang plastic na dala, pero hindi ka paghihinalaan na nagnakaw ka. Kung sa atin kasi diba na naalala ko pag lalabas ka na walang plastic, dala mo lang yung kunyari chichirya or dala mo lang yung kumbaga wala ka talaga, hindi siya nakabalot sa plastic. Hanapan ka talaga ng resibo, tapos checkin yung bag mo, di ba? Ganon. Kumbaga parang agaw pansin ka sa mga security. Pero dito siguro dahil na din sa may mga camera yung bawat sulok ng grocery, kaya hindi siya ganun ka Pero para sa akin ito talaga yung mga pinaka-nagustuhan ko dito sa bansang to. Parang simple na normal. I think hindi bansang to, itong lugar na to, kasi iba yung buhay sa Paris at saka yung iba yung buhay dito. Na which is sa akin, kung mas papipiliin, mas gusto ko dito sa mga gantong province style. So, ganun lang guys, pag namamalengke ako. Tapos ito, tingnan nyo guys.
Andito pa rin yung ating pinakamalupit na sasakyan. And guys, teka, may papakita pala ako sa inyo na malupit na malupit. Yung tawiran dito guys, pag pipindutin ko dito yung parang sa tawiran, instant nahihinto yung mga sasakyan. Kaya ang ginagawa ko dito guys, minsan ako na yung nahihiya, tapos pinapalampas ko muna yung mga mabibilis na sasakyan. Kasi once na pinindot ko to, automatic to na magre-red at hihinto sila. Tingnan nyo ah. See? Guys, isang pindot lang hinto lahat. Kaya medyo talagang priority dito yung natawid. So, yun lang guys, yung masishare kong experience sa pamamalengke ngayon. Sobrang simple lang, di ba? Ano masasabi nyo guys? Okay, di ba? And guys, yung palang nakikita yung pinakataas ng bahay na yon, yung pala yung kwarto na inuupahan ko. At dun ko pinupush tong career natin ng pag-YouTube. Okay, so yun lang guys for today's video. See you ulit sa aking munting diary dito sa Me Outside of Gaming. Alright?